Tanggalin na ninyo ang plano para sa pagpapatay ng akademya. Pero, Kita mo namang makapapanood ng gugugulin para sa pag-aaral. May iba ka pa bang plano bukod sa paaralan? hindi niyo po naiintindihan. Ang mga kabataan ay humihingi ng pahintulot para makapagpatayo ng akademya na magtuturo ng wikang Espanyol. Turo na Espanyol? Sa tingin ko po, ayun ang pinakamainam na plano na ating susuportahan. Susuportahan? Alam naman natin ng mga Indio, pag natuto sila ng ating wika, patuloy nila tayong kakalabanin. Diba? Kaya naniniwala ka na wala silang karapatan na matutunan ng ating wika? Ganon na nga po. Sabihin ko, hindi pa ito ang tamang oras para matuto sila. Kung ako ang tatanungin, Mukhang katakataka yun. Totoo yan. Dahil baka mapunta pa ito sa mapayapang pag-aaklas. Hindi kayo maisip, Paris Silida. Talaga, dahil yan ay galing sa taong sakim. Si Sagani, na pamangkin ng isang paring Indio. Alam naman natin na suportado siya ni Makaragat Basilio. Talaga hindi maaaring ang pinipilit nila. Naging mainit pa ang pag-uusap nila ukol sa pagpapatayo ng akademya. Lumipas ang linggong iyon. Kumalat ang balita sa mga kabataan. Talaga? Meron gusto dyan sagot sa problema natin? tama. At pinangako niyang gagawa siya ng parang ngayong buwan. Kapag sasalita ka na pala ng Espanyol, di mo na kailangan ng akademya. Ngunit, hindi lamang para sa akin ito. Para rin ito sa nakararami. Darating ang araw, maintindihan ko. Tama. Bawal po din ang bukal magpapaalala sa akin ng hindi ko pagtulos sa kapwa ko na nangangailangan sila nito. Uy, nabubuko mo. Kawa-awang kabataan. Alis na po ako. Pakisabi po kayo man, naglilingkod ako sa kumbento. Pero, Dumaan ang panahon at dumating si Kabesang Tales mula sa mga brigando. Ama, papalitin na po tayo ng mga praile sa ating bahay. Ano pong marapat kong gawin? Senyor Simon, kayo po'y lagi ko ng pamituran. Salamat. Pupunta ako ng San Diego. Sa tingin mo ba'y maayos na ang aking revolver? Hindi ko po tiyak. Sila may malalakas na armas. Kita mo? Magandang baril. Galing pa yan sa ibang bansa. Nita, Iha, hindi ba siya si Simon ang alahero? Halika't puntahan natin. Oh, mga binibini. Halika tingnan niyo ang aking mga alam. Kamangha-manghang mga alas, siya Victorina ang kaganda. Bagay sa inyo yan. Bumibili at nagbibili ako ng alahas. May papakita ka ba sa akin? Wala na ho. May pagbili na, nihuli ang lahat niya. Aba, nagkakamali ho kayo. Ang agnas ni Basilio ay nasa sa kanya pa. Mahalaga yun sa kanya, subalit mas naisip siya pa magpaalitin kaysa pagpalit ang agnos ni Mana Clara. Maria Clara? Oo. Paano napunta sa kanya yon? Nagamot ni Basilio ang isang may ketong at bilang kabayaran, binigay nito ang agnos. Hindi ko pa yun nakikita. Ngunit kais ko itong bilhin sa halagang 500 piso. 500 piso! Tatanungin ko muna ang aking anak na si Huli. Maghihintay ako. Kinaumagahan, hindi na nakita pa ni Simon ang kanyang revolver. Ano yung revolver? Ang tanging niyang nakita ay ang sulat kasama ang agnos ni Maria Clara. Mahal kong Maria Clara. Ilang gabi ang nakalipas at may nakitang 3 patay. Ang paring may hawak ng hasyenda, ang kumumpiska ng lupa ni Kabesang Tales at ang asawa ng may-ari ng lupa. Pinalulubot ko po kung pagbibigyan niyo ang aking kahilingan. Kung alam ko lang na hindi ako makakuha, edi sana hindi ko na itinuloy. Ngunit, hindi pa ba sapat na magtrabaho siya? Oo! Sige, handa akong bayaran kung ano man ang naigugulo sa kanya.
di inaasahang pagkakataon, halos maiyak si Huli dahil sa bahay na handog sa kanya ni Basilio. Bukod pa roon, nasa loob ng bahay ang pinakamamahal niyang si Tata Selo. Halos di matago ang tuwang nararamdaman ni Huli.